Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong tanong sa atin si Josia Cristimina. Hindi ko lang alam kung tama yung pagka-pronounce ko ng YouTube channel mo. So ang tanong niya is paano daw ba mawala yung kaba kapag employer's interview? Kasi nga hindi naman, alam mo yung sa interview na mag-i-inhale, exhale ka talaga, nag-i-inhale, exhale na siya, pero nandun pa din daw yung kaba, and magaling siya mag-English, pero dahil sa nangyayaring kaba is nabablock na yung ano niya, nabablanko yung utak niya. So ayun, ano daw ba yung tips? Ako, una, kinakabahan talaga, ma-experience ko yung una, yung isang beses lang naman kasi ako in-interview and then na-hire ako kaagad. So grabe yung kaba. Sabi kasi sa akin, alas 10 ng umaga tatawag. So, 9:45, nagbihis na ako ng long sleeve and then pantalon. Tapos, ang init-init sa Pinas noon, summer. Kasi nga, yung interview sa akin is, ano yun, March katapusan. So, grabe yung init. And then, ready na yung headset ko. And then, nagsi-cellphone ako. Yung kaba guys, nandyan talaga. Hindi ako mapakali. Sinusure ko na okay yung signal. Hindi talaga as in, hindi mo maano. Tapos nung unang pagbungad sa akin ng amo ko, sabi niya, hello. Sabi ko, hi ma'am. Ganon. Tapos sabi niya, okay, I'm the one who's going to interview. Sabi niya, tell me something about yourself. Puta. Sa uluhin niyo yung tell me something about yourself. Unang bungad nila, ganun agad yung sasabihin nila sa'yo. Kapag sa ulo mo yun, kahit kinakabahan ka, tuloy-tuloy mo lang sabihin yun hanggang sa mawala yung kaba mo. Anuhin mo lang, tansyahin mo. Ayun, edi tuloy-tuloy. Ano yung boses ko guys? Para siyang paos na, tapos malalim pa, kasi nga sa kaba, syempre. Tapos may time pa na lulunok muna ako. Ganyan, tas tuloy-tuloy na naman. Sabi ko, hi ma'am, my name is Genevieve Guarin. I am 27 years old. I'm single. Tapos sabi ko, my father's name is ganto, my mother's name is ganyan. I am the 7th in the family. I have 4 brothers and 4 sisters, and I am the 7th in the family. I am Catholic, sabi ko ganun. And then, I was graduate, sabi ko yun, also I took a vocational course for 6 months, which is English proficiency. I am a domestic helper here in the Philippines for 3 years, and I serve 4 members of the family, 2 adults and 2 children. One children is 5 years old boy, and the other is 7 years old ba yung sinabi ko noon. Basta babae tsaka lalaki yung sinabi ko. Pero hindi totoo yan. Gawa-gawa ko lang. And then, tuloy-tuloy lang ako. Doon na ako nag-stop. Huwag nyo nang sabihin na, please choose me as your domestic helper. Huwag nang ganun. Basta hanggang doon lang kayo sa, I am a domestic helper, and ganyan. Tapos doon na sila magpa-follow up question. Sa mga times na nagsasalita ka, kakalma ka nun ng konti. Basta focus ka lang sa, nung time na yun, malakas yung boses ko guys. Kasi nga, kaba eh. And then, yung mga kapitbahay, alam mo yung squatter kasi yung tinitirhan ko sa Manila. Tapos, biglang mayroon pang nagsasalita, putang ina, ganyan sa likuran ko, bastos talaga as in. Kung kailan nakikita nila na nag-i-interview ako, doon pa sila padaan-daan, and then sisigaw pa doon malapit sa akin, putang ina, ganyan. Tapos nagsorry ako sa amo ko, sorry ma'am, it was so noisy here. And then sabi kong ganun, I was living in the slums area, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, oh, there's a chicken in the background. Yes, our neighbor chicken, sabi kong ganun. Tapos medyo natuwa siya. Ma-at-ease ka lang kapag yung flow ng usapan nyo is tuloy-tuloy. Basta sa uluhin nyo, importante yung tell me something about yourself, introduce yourself. Yun yung panlaban mo. Number 1, plus points na kaagad yan kapag alam mo yung introduce yourself mo. Dapat, i-flowin po na yung sanayin mo na yung ganyan. Kahit yung mga ambush question nila is hindi ka na masyadong magaling, pero yung introduce yourself mo, anuhin mo na yung English mo doon. Anuhin mo na ba? I-fluent mo na, hi ma'am, my name is, and then lagyan mo ng konting,
ako kasi madali akong mameke kasi sanay akong mag-apply lalo sa mall. Kailangan mo talagang mamaster yung pagiging peke. Kahit may problema ka, pag nag-assist ka ng customer, dapat masaya ka. So, hi ma'am, sabi ko ganun. My name is Genevieve Goril. Sumingiti ako. I am 27 years old, single. My father's name is like this. My mother and both of my parents are farmers. Sabi ko ganun. And then, wala yan. Ako lang gumawa-gawa niyan. Siyempre, kailangan mo maka-plus points. Ayan, so, tapos, ayun, nagtanong na sa akin. Sabi niya, so, yung inalagaan mong bata, newborn yun nung dumating ka? Sabi ko, hindi. Sabi ko, no ma'am, pinanigan ko yung pagkasinungaling ko. She's now 5 years old. When I come there, she's 3 years old. So now she's already 6 years old. Sabi kong ganun. Pero wala akong bata na inalagaan na ganun. Sabi niya, do you know how to cook? Plus points kasi sa kanila kapag magaling ka magluto. Sabi ko, yes ma'am, it's my hobby. Sabi ko, and I also watched some Chinese video about cooking, and then I write it down in my notebook. So, when I go there in Hong Kong, I already have some ideas. Sabi niya, no need. Sabi niya, ganun. Kasi, tuturuan naman kita. Parang, hindi pa nga ako kaya tuturuan mo na ako. So, parang, ano lang yun. And then, next na tanong niya is, ano pa ba yung tinanong niya sa akin? About ata sa, sa trabaho sa bahay, ganyan. And then, ang tanong niya pa, yung amo kong lalaki, tandang-tanda ko nga yung tanong niya is, kung sasahod daw ba ako, ano daw ba yung gagawin ko sa pera, paano ko gagamitin yung pera. Sabi kong, the salary in Hong Kong, it was already 30,000 here in the Philippines. So, dapat guys, yung English nyo ha. And, sanayin nyo na kikipag-usap, kunwari, ini-interview kayo. Sanayin nyo yung sarili nyo na ganun. Kasi yung kaba, una lang yan eh. Tapos, na ako, tapos tumatawa pa nga ako. Kasi nga, may times na, hi! Tapos, sabi niya, nung parang tapos na. So, do you have any other question? Kasi parang nainip na ako. Ang dami niya ng question. Nasasagot ko naman siya. Sabi niya, do you have any other question? Do you have question? Sabi niya ganun. Sabi ko, first is, what is your name? And then, how many members in the family? Tapos, ano pangalan nyo? Tapos, nagtanong pa ba ako kung ilang taon? Basta 3 yung tanong ko nun eh. 2 yung sinagot niya. Sabi niya, my name is Amy and this is Sir Adrian. Tapos nung paglipat niya ng cellphone doon sa lalaki, yung mukha ng lalaki parang Joker ba? Mukhang Joker talaga siya. As in, maliit yung mata, ganyan. Tapos medyo malaki ilong niya. Tapos ganyan. Tapos sabi ko, hi sir! Hi sir! Sabi ko ganun. And then tumawa yung lalaki. So tumawa ako. Hanggang ngayon guys, ganyan yan siya. Kapag nagbibiruan, matawa talaga yan siya kapag okay yung usapan. So, yung tawa ko nung time na yun is parang kalma. Kasi ang gusto nila yung masayahin na nakatulong. Katulad dito, ayan. Kahit na nag-vlog ako is masayahin. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi yun yung plus point sa amo. Tinanong ko nga siya kung ano yung nagustuhan niya sa akin. Kasi first timer ako, walang alam. Sabi ko ganun, bata pati. Sabi niya, yung pagiging cheerful mo, yung pagiging masayahin mo. And kasi sinabi ko sa kanila, also ma'am, I'm going to treat your daughter as my own little sister. Doon siya napahinto, doon siya biglang napaisip. Sabi niya, ano pa yung mga tinanong niya sa akin, nakalimutan ko na yung iba. Pero, kailangan bulahin mo sila konti. Alam mo yung, syempre magaling ka, ganyan. Tapos pagdating dito, kahit pagplansya, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, promise. Kasi marami na akong damit na nasusunog sa Pinas. Hindi ko alam na kapag finol pala yung plansya, yung pwede lang palang plansyahin kapag full na yung volume nun is yung mga maong pwede. Pero kapag yung iplansya mo is yung mga maninipis ganto, is kailangan mga 1 or 2 lang, 1.5, ganyan. Tansya-tansyahan pala. Kaala ko, lahat ng pinaplansya, kailangan full lahat para maplansya. Hindi pala ganun, depende pala sa tela. So, ayun, nakasunog ako nung una ng kabayo ng plansya. So, sa una lang yung kaba guys, anuhin nyo yung sarili nyo. Nung bago siya tumawag, yung kaba ko, abot hanggang langit, as in, grabe. Yung
ginaganon ko na yung jacket ko kasi nga yung dibdib ko grabe na yung kabog. Pero nung nandyan na, tinuloy-tuloy ko lang kasi sa una ka lang kakabahan, pero pag matansya mo na yung ano niya, yung mga sagutan nyo, nagbabatuhan na kayo ng sagot, yung iniisip mo na lang paano mo ngayon i-process or paano mo ngayon i-deliver yung English mo. Yan, isa din sa plus points, yung English mo dapat clear. And then, yun din yung nagustuhan sa akin ng amo ko, yung accent ko, sabi niya. Kasi nga, as in clear talaga. Yun yung pinaka-gusto nila. Ayaw nila nung nakayuko kapag ini-interview. Dapat eye-to-eye contact. So, ganun. And, kalmahan nyo lang. Hindi naman nakakatakot. Sino ba sila? Dalawa lang yung choices dyan eh. Hindi mo na siya makikita sunod. Kaya, give the best shot. Bisaya. Give the best shots. Ayan. Hindi mo alam kung yung nakikita mo ngayon sa cellphone mo, kung magiging amo mo yan or hindi. So, hindi mo siya kilala. Yun yung isipin mo. Kaya, yung interviewin ka niya, dapat wala kang kaba. Kasi nga, hindi mo naman sabi, kung matatanggap ako, tsaka ako siya makikita. Pero pag hindi, ito lang yung last na makakausap niya ako. And, ito na yung pinaka-best opportunity ko para makakuha ng trabaho. So, galingan nyo talaga. Bilib na bilib sa akin yung agency namin. Kasi nga, sabi nila, grabe isang interview lang, may employer agad. Tapos sa kabilang agency, may employer din. Tapos ngingiti-ngiti lang ako. Kasi nga, tahimik ako. Kala mo yung walang alam, kala mo ganun talaga ako. Pero nag-o-observe ako sa kung ano yung mga technique na kaya kong gawin, technique na kailangan kong malaman. So, habang ini-interview kami sa broker's interview or sa agency na totoong may-ari dito sa Hong Kong, tinitignan ko yung mga mukha nila ng mga ini-interview, the way sila mag-speak, kung sino yung ganyan, kung ano yung wala ako na meron siya. So, ina-apply ko yun. Dinadagdag ko sa knowledge ko yung mga sinasabi nila na medyo plus points. Ayan. And also, guys, wag unahin yung yabang. Ayan yung pinaka na red flag. Hindi ko lang alam kung nakakuha na yun ng amo, yung babaeng sobrang yabang. Kasi nga, nagpunta siya ng Jordan, dami niya napuntahan, Middle East, nangulot na tong kamay niya kakatrabaho bilang helper. Tapos, ang dami. So, pag uwi niya, ngayon, dami niyang kaibigan doon, no, nagpila-pila na kami kasi nga, tahimik lang ako. May kasama akong isang babae din na 2 beses na siya bumagsak kasi nga mataba siya nung nung time na yun. So, nakikinig lang ako sa usapan nila. Tapos, hindi siya sumasagot ng Tagalog, guys. Kapag kinakausap siya ng ibang nag-a-apply, English yung sagot niya. You know what? Ganyan-ganyan siya. Sabi ko, ganon. Tapos, ang ginawa ko is tahimik lang ako. Tapos, ang niya na ba, nung interview niya na, sobrang alam mo yun, sobrang pakita ang tao. Tapos, yes ma'am. Tapos, ganyan-ganyan. So, naman natanggap siya. Pero, nung nandun na kami sa loob, and in-interview na kami talaga na as in, yung sa harap na ng camera, ilang beses siyang paulit-ulit. So, sabi ko sa isip ko, inuna mo kasi yung yabang mo. So, ngayon, parang nape-pressure siya kasi nga, kami na in-Englishan na dun sa labas. Nung nandun na kami sa loob, lahat kami nakatingin sa kanya, umaasa na bibigyan niya ng magandang laban yung interview niya. Pero, ilang beses siyang hindi nakasagot ng tama. So, yung English na niyabang niya doon sa loob, hindi niya makonstruct ng tama doon nung nasa loob na kami. Ayan, so, tapos biglang nung ako na, kasi tinigil siya sabi sa kanya, mamaya ka na, balikan kita, sabing ganun, next please, sabing ganun. So ako na, isang beses lang guys, in-interview, tapos na ako. Tapos sabi ng agency, ay, ang galing, sabi niya, yung is ako yung unang nakauwi. Tapos tinignan ko muna siya kasi ako sa ugali niya So inantay ko kasi nag-volunteer siya uli na siya na uli. So inantay ko, umupo ako, tinignan ko siya kung paano niya uli gagawin. Tapos nung hindi niya din magawa-gawa, sabi ko, uwi na ako, sabi ko ganun, bye-bye, kasi tapos naman na ako So, yun yung guys, plus points, yung kalma ka lang, huwag mong isipin na magaling ka, huwag mong isipin na kaya mo, ang isipin mo hindi mo kaya, or ang isipin mo is mahirap to, para mas ma-improve mo pa yung sarili mo, mas gagalingan mo pa kasi alam mo na hindi ka ganun kagaling, so kailangan mo pang galingan, kasi kung nauna yung yabang, kung nauna yung hangin, wala na, nauna na talaga.
So, may tendency na pwede kang lumigwak or alam mo yun, hindi matanggap. So, ako kapag nag-interview or may interview, tahimik lang ako nag-observe. Pero pag time ko na, lahat buhos yan. Kaya yung agency pagkatapos, ano na sila sa akin, alam mo yung kampante na sila na, yan, ang galing yan, ano na yan, tanggap na yan. Hindi na nila ako inaano eh. Alam mo yung kahit first timer ako, di ba? Pag first timer, minsan tinuturuan pa ganyan-ganyan sa akin. Iba na kahit doon sa agency, lahat ng mga nandun, minumura nung kahit hindi agency, kahit lahat ng nasa TESDA training, yung babae doon na nagtitraining, napakasalbahe. Nagmumura siya, pinapagalitan niya yung mga nagtitraining, minamata niya, ay, katulong ka lang, chipay ka lang, ganun siya. Pero pag ako yung kaharap niya, hindi niya ako maganyan-ganyan, kaya hindi ako nagbibiro sa kanya. So, isang beses nakatulog ako sa TESDA kasi nagti-table setting sila, so tapos na ako, maritis talaga ako. So, ang nangyari, nakatulog ako. Ngayon, yung pinto doon sa may tulugan ng mga nagtitraining, lumalagapok-lagapok, ganun-ganon, kasi pasarasarado. Ayan, sarado, and then bukas. Tapos, nagising ako, nakatulala akong ganun, kasi nga kakagising ko lang. Tapos, pumunta ngayon yung babaeng maldita sa taas, sumigaw. Sino yung naglalaro dito sa pinto? Nakatulala akong gano'n, nakatingin lang ako sa kanya kasi kakagising ko lang. Sino? Kanina pa yan, nakakabastos kayo. Grabe talaga, parang hindi kami mga parang mga bata kami pinagalitan. So ako nakatulala lang. Tapos yung upuan malapit sa akin. Nandyan, sabi niya, kunin mo yung upuan. Talaga sigaw, as in sigaw talaga. Alam mo yung kahit nandito ako sa third floor, rinig sa ground floor, ganun kalakas yung sigaw niya, tapos yung mata niya dilat. Tapos, sabi niya sa akin, kunin mo yung upuan. Yung mata ko, maldita din. Sabi niya, kunin mo! Talagang dinuro niya, kunin mo yung upuan. Tinignan niya ako. Ang ginagawa ko, guys, tinignan ko siya ng masama. Hindi ako kumilos. Tinignan ko lang siya. Nakatulala lang akong ganun. Tinitignan ko siya ng masama. Tapos, pag talagang titigan kaming dalawa, tapos yung babae na nakatingin nga sa amin pareho, na hindi ako nag-react, talagang nakatingin ako ng masama doon sa nagtitraining na sumisigaw. Siya yung kumuha ng upuan and nilagay doon sa pinto. Tapos, as in yung babae, alala ko talaga yung mukha niya, kasi nung time na yun, yung galit sa dibdib ko nung time na yun is, na din, bumabango na. And nung time na yun, ilang beses na maraming napapahiya na mga, na mga nagtitraining doon sa TESDA na yun. So, alam mo yung sasabog na din ako, tapos nung tinginan kami,